Yes, talagang palakasan ito patibayan. Okay, patibayan po ito ng hindi lang po kasi lakas ng mga paa mo eh. So may mind games din diyan. So yung puso mo, so lahat parang kumbaga in between iniisip mo or kinakausap mo yung sarili mo. Kaya ko ba to? Ano ba tong sinasalihan ko, gumagastos pa ako dito, lahat na. So, kumbaga, hindi rin po kasi ako yung una pong nangunguna sa race, no? So, meron pong dalawa pong runner na nauna po sa akin na talagang paspas. So, ang average pace po kasi nila at that time, sa mga umpisa po is mga around 4:30 to 5:30 for 4 minutes and 30 seconds to 5 minutes to 30 seconds. Ako po kasi consistent lang po ako na 5 minutes and 30 seconds per kilometer. O kung medyo tatagal tayo, ay bumabagal tayo ang mga 6 or 6:30, yan yung mga ganyan eh. And then tiyaga lang. So kumbaga kaya ko rin ang focus ko at that time is matapos ko to at makapag pondo ako ng kahit madilim pa. At least medyo malayo-layo na yung narating ko at maiwasan ko na yung katirikan po ng araw. Oh, kapag ganun po Sir Romeo no, na sabi nyo nga kanina no, na may dalawa na una po sa inyo doon sa mga of course kasali po ninyong kalawak dito sa competition. Pag gano'n, sir, nape-pressure ba kayo na merong nauna sa inyo or mas naka-focus kayo dun sa pace po ninyo? Sa umpisa po kasi, pagka ganun, talaga nakapokus lang talaga ako sa pacing ko. Ayoko kasing, kung gugustuhin ko naman po, kakayanin ko naman po silang mahabol eh. Kasi ang distansya po namin at that time is mga around 2 to 3 kilometers, kaya pagka hinataw ko talagang kaya eh. Pero syempre sa atin, ang mindset po natin mga 100 milers, hindi po kasi pabilisan po yan eh. Patagalan po or patibayan po ng endurance po talaga yan. At hindi, ang iniisip ko at that time is wala dapat akong injury hanggang sa matapos. Di bali nang wala akong makuhang premyo or wala akong place as long as natapos po tayo on time. So yun po yung naging mindset ko at that time. Tapos natutuwa ako kasi habang papalapit sa second runner at that time, hindi ko alam kung although inaaya ko siya na tara na bro, tara, para at least ini-encourage ko kasi siya eh. So lahat naman po ng mga nakakasama po natin, ayoko kasing mang-iwan sa totoo lang kasi gusto ko nga na magkasama kami hanggang sa dulo. So usually yun yung target ko kasi para sa akin, pareho kaming panalo. Kung tatlo kami magkakasama, wala pong problema po sa akin yan. Hindi po tayo swapang naman sa place or sa pagiging champion, pero at least kahit paano naisasama ko pa or naiaakay ko pa sila. Okay po. Doon sa journey po dito sa patimpalak po na ito na inyong nilahukan po recently, Sir Romeo, ano po yung pinakamasasabi ninyo na part po doon na pinaka-challenging or ayun, medyo masabi ninyong nag-struggle po kayo ng konti? Actually, maraming challenging po sa amin, no? Ko kung pati rin po sa mga kasamaan ko rin na runner. So, una po dyan is yung maraming sasakyan. So, kasi since probinsya po ng Bulacan, parang urbanized area na rin po yan. Opo. Nung nag-umpisa kami sa Malolos, so maraming sasakyan at that time. By 10 o'clock, marami pa rin sasakyan. Pangalawa ho, yung sa pagdating po namin ng Doña Remedios Trinidad, sa bayan po ng Doña Remedios Trinidad, rolling po yon. Ibig sabihin, may downhill, uphill. So, masakit at ang isa pa sa nakapagpabagal pa sa amin at that time is yung katirikan po ng araw kasi sobrang init na at that time plus
uphill downhill. Ang isa pa na hindi ko makakalimutan po talaga is yung Anli Aso. So bawat dinadaan ko pong naming ruta, ang dami pong aso. So kailangan cautious ka rin sa mga aso kasi baka kakating ka naman. So yun yung mga tipong hindi ko makakalimutan at challenging talaga na experience ko dito po sa Bulacan 100 miles.